Gandang araw po mga kabutingting. Tutuloy na natin ang pagtuturo sa rep para magbigay at madagdagan ng mga kaalaman natin dito. Ito gagawin natin to mga kabutingting. Ano to? Bali ayaw lumamig. Maaring may problema sa condenser to mga kabutingting. Ituturo natin sa inyo paano natin malalaman kung sira ang condenser, evaporator. Tuturo na tayo sa inyo ng pag-leak test. Alam nyo naman kung wala siyang condenser sa labas mga kabutingting, di ba? Nasa loob yan ang condenser mga kabutiting. Itutuloy na natin yung lecture natin na yon. Kaya dito na lang natin. Kasi total alam nyo na kung ano ang nasa gilid ng mga body ng rep. Yung mga tubo na yan. Kaya itutuloy na natin to. Bali kaso ang problema rito sa rep na to, sira pa yung paa. Ang gagawin muna natin, kasi patanggap ko to, trabaho to, kaya referin ko muna yung mga paa mga kabutingting. Kasi nalay po to mga kabutingting. Nalay po na oh. Kaya lalaipuin na natin ng diretso ha. Ayusin ko muna yung mga pana ito mga kabutingting. Ang gagawin ko muna dito mga kabutingting, nakakawala natin kasi tinesting ko na to, walang prion eh. Yung ayaw niya lumamig kasi dapat nagiinit tong condenser, no? Kaya ang gagawin natin dito, bubuksan na natin tong charging line, ha? Ito kasi ang charging line eh, ha? Bubuksan na natin siya para malaman natin talaga kung wala na siyang prion, no? Meron. May konti pa mga kabutingting, oh. May konti pa lumabas mga kabutingting. Pero hindi na makakapagpalamig yun, yung mga ganon. Ha? Kaya gagawin muna natin dito, tatanggalin ko muna yung motor para maibaliktad natin, ano? Para maibaliktad natin. Ibabaliktad natin tong ano eh. Pero kung ako, tama, tatanggalin na lang natin kasi ililik test din natin to eh. Siyempre tatanggalin natin to. Lilik test natin to. Tatanggalin natin yung ano niyan. Tapos tatanggalin din natin to. Para mailik test natin evaporator kung ilang PSI na nitrogen ang ilalagay natin. At dito. Total na ituro ko na sa inyo kung ano yung mga dulo-dulo na yan. No? Dadagdagan na lang natin siya ngayon mga kabutingting ng ibang tsuri. Kaya tutok lang tayo rito mga kabutingting para madagdagan pa yung kaalaman natin tungkol sa rep, no? Ang gagawin ko muna, tatanggalin muna natin, ayusin muna natin yung paa. Tatanggalin ko muna to mga kabutingting, ha. Ang gagawin muna natin, tatanggalin muna natin, tapos body repair. Kasi ito, kahit anong sira ng rep na to, magagawa natin. Ha? Halimbawa, sira evaporator, hinangan natin. O kaya, i-recoil, ha? Basta, bubuuin natin tong rep na to, ha? Kahit ano ang sira. Sige. Mga kabutingting, tutok lang tayo ha. Tatanggalin muna natin mga kabutingting yung mga hinang sa tubo. Mga hinang sa motor, yung mga tubo, tatanggalin muna natin yung connection ng tubo. Wala ka na pumindot. Go. Nagsasalita ba ako na? Go. Yung relay. Ano yung camera mo? Bakit sa atin wala? Mga kabutingting, nasira yung mga ano kasi sobrang lutong na eh. Kaya kahit gaano tayo kaingat magbaklas, tingnan mo natuklap na. Ibig sabihin kasi niya kaya siya natuklap dahil kasi andar ang motor, hindi lumalamig. Hindi siya lumalamig kasi kulang nga sa prion. Ngayon ang nangyari, nagkaroon ng cause, nasira yung relay at saka yung ano. Kasi nag-init ng gusto na itong dalawa. Pero umaandar pa yung motor. Hindi naman totally nasira yung relay. Yung binaklas na lang natin, siyempre malutong na yung case niya. Natuklap na yung relay o yung overload. Kasi nga nag-init dahil yung motor, andar ng andar, hindi lumalamig, walang ano. Pero ito, buo pa to sigurong motor. Ililigtas din natin itong motor dahil may nangyaring ganyan. Kaya kailangan, iligtas na rin natin kung tama yung pressure niya pa. Ha?
O sige, okay. Ha? Ito mga kabutiti, tatanggalin muna natin to ha. Ayan. Ang gagawin muna natin mga kabutiting, syempre, nagkaganon yung relay. Kasi nga, di ba yung relay niya, kahit anong ingat natin, talagang lumutong na. Dahil siguro nababad to sa kaandar na hindi naman lumalamig. Pwedeng mangyari yon, ano, na pwede pang masira ang motor. Kaya ang gagawin muna natin dahil na nagduda na tayo rito sa motor, bago natin gawin yung body repair o etc. Unahin muna natin tong motor. Kasi baka mamaya gawa tayo ng gawa. Ni-test natin, pagdating dito, hindi na pala pwede motor. Siyempre, pag hindi na pwede motor, siyempre, i-compare din muna natin sa may-ari kung itutuloy pang gawin. Diba? Kasi body repair, walang free yun. Maglalagay ng condenser, maaari yan. Kasi, di ba kanina yung una natin ginagawa, binuksan natin yung charging line, di ba? May lumabas di bang konting prion? Pag may lumabas na konting prion, automatic na 90% buo ang evaporator niya. 90% na pwede na nating sabihin na buo ang evaporator. Kasi may natira pang prion. Pag ang evaporator may butas, automatic zero yun. Wala siyang hangin sa loob. Talagang pag ginanyan mo, ni kahit konting wala talaga tayo makikita. Walang prion na lalabas. Ito may prion siyang lumabas. May prion pero hindi na kayang palamigin yun. Talagang konti na lang yun. Talagang kulang na sa prion. Kaya yung evaporator, pwede na natin sabihin na pwede tumbuo. Pero ililigtas pa rin natin kasi nga magtuturo tayo sa inyo, magdadagdag tayo ng kaalaman. Kaya ituturo na rin natin kung paano ginagawa. Noong unahin natin gawin, motor, iligtas natin. Lalagyan ko muna dito mga kabutingting ng charging line para malaman natin kung okay pa siya. Maglalagay muna ako ng charging line mga kabutingting. Sandali lang. Mga kabutingting, pag nagliligtas tayo ng motor, pag maglalagay tayo ng charging line, dito tayo sa discharge line, yung buga. Hindi tayo pwede sa higop. Kasi ang kukunin natin niya, yung pressure na kaya niyang itulak pa. Yung kayang itulak pa ng motor, yung compression niya, kung paano gaano pa siya kalakas. Kaya dito tayo sa discharge line, yung maliit na socket. Dito tayo sa maliit tayong socket. Doon natin malalaman yon. Ang discharge line, yung maliit na tubo, na socket na tubo. Pag malalaki, puro higop yan. Yung dalawang malaki na to. Yan, charging line. Ito naman yung suction line. Dito tayo sa maliit na tubo. Yan palatandaan yan mga kabutingting. Ito ang buga. Ito ang buga. O sige, kakabit ko muna mga kabutingting. Hihinangan ko na lang. O na mga kabutingting, ang gagawin natin, nahinangan na natin ito mga kabutingting Pero kailangan sure nyo na walang valve dito sa loob. Walang charging valve. Kasi baka mamaya may charging valve yan, humigop, tapos mapuno ka agad. Tumaas ang pressure, maaaring bumitaw ang piston nito. Kaya make sure natin na wala siyang valve talaga Tapos sa gauge naman, ang gagamitin natin yung pang R22 o pang 410. Hindi natin pwedeng gamitin to kasi ito pang R600 lang o kaya hanggang 134A, hanggang R12. Dito tayo sa pulang gauge. Ito ang palatandaan natin yung pulang gauge kasi mataas yung pressure na kailangan natin sa kanya na hinahanap. 350 ang kailangan natin siyang makuha niya ng rate ng pressure. 350 mga kabutingting Baba natin yan. Isasarado natin to mga kabutingting. Sasarado natin. Ngayon, ilalagay na natin to dito. Hose. Kailangan din mga kabutingting, make sure din natin yung hinang. Kasi pag ang hinang natin may singaw, hindi tayo makakaipon ng hangin. Maiisip natin yon, loose compression. Yung pala tayo ang sablay mga kabutingting. Nasablay lang ang hinang natin. Kaya kailangan sure ball ang hinang nyo para walang singaw. Kasi pag may singaw yon, ang tawag din doon, ang mangyayari doon sa ginagawa natin, loose compression. Ang makare-reading natin kasi hindi makakaipon Kaya yan, okay naman yung hinang. Kaya no problem na ako rito.
Ewan ko na lang, pag ginaya nyo to, o kaya nag-experiment kayo, gawin nyo lang ng talagang maayos yung paghihinang, o walang butas yung copper tube, o walang singaw sa mga hose, mga kabutingting. Tapos, ang isa pa niya mga kabutingting, hindi lang sa pressure natin kina-quality ang motor, kundi sa amperes din. At saka yung bilis ng pag-ipon ng hangin niya. O nga, nakakaipon siya ng hangin ng hanggang 350, pero sobrang bagal naman, hindi rin pwede yon. Hindi rin pwede. Kasi ang motor, ang mangyayari dun sa motor, mag-iinit yun at mamamatay yun. Kailangan mabilis siya makapag-compress. Ha? Kaya, iaano din natin to. Tapos, syempre, kukunin din natin yung amperahe ng motor, na dito natin makikita yan mga kabutingting, yung amperahe ng motor. Ayan, dito natin ang gagayahin natin yan na, ito siya, amperahe. Malabo na mga tako, mga kabutingting. Ito, mga kabutingting, ayan. Medyo papalakihin natin, ha. Ang amperahe niya, ang kailangan nating amperahe niya na hindi siya lalampas 0.77. Ang ibig sabihin niyan, 0.7. 0.7 lang yan mga kabutingting. Naglalaro siya sa 0.7 at 0.8 mga kabutingting. Yang amperahe na 0.77. Ha? Ibig sabihin niya, naglalaro siya sa 8 or 7 lang. Ha? Pagdating ng 350, kailangan 8 amperes lang ang marireading natin na 0.8 amperes lang. Hanggang ganun lang, ano? 0.8 amperes lang. 0.8 o 0.7 o ayan, maglalaro yan. Parang gumagano siya 7, 8, ano? Yan, dito natin ilalagay. Yan, kahit saan niya, kukuha ka ng isang wire. Mas maganda sa kolektor, ha? Sa kolektor. Ito kasi kolektor eh. Ayan, sira na kasi ito eh. Pero okay pa naman. Ha? Dito tayo kukuha sa overload. Ha? Ilalagay natin dyan yung gauge natin. Ganyan. Ito mga kabutingting ha. Isasaksak na natin siya ha. Pupesto lang natin muna ng maayos ha. Dito natin siya ilalagay. Yan ha. Yan natin ilalagay ha. Yan ha. Dito. Kailangan makakuha tayo ng 350. Ha? Dito naman, kailangan dyan 7.7 o 0.8 naglalaro siya. Kaya ano natin na. Kasi doon sa plate name niya 0.77, di ba? O ngayon sige, isasaksak muna natin mga kabutingting para makita na natin kung sakto yung amperahe at saka compression ng motor. Siguro mga 350 agad dito yan eh. Para palaki lang natin yan. Ayun o. 300, ito 300 to. Mga gandito siguro mga kabutingting 350. Gandito 350, pagdating dito 350, pagdating dito 7.7 o 0.8. Ito na mga kabutingting, sasaksak ko na ha. Ayan ha, saksakan. Sasaksak na natin mga kabutingting. Ayan ha. Kailangan mapatay kagad natin eh. Baka mami masobrahan. Sira motor. Ito na mga kabutingting, sasaksak ko na ha. Ang 350 dito ha, dito 350, kailangan ganyan, tapos doon 8 o 7. 1, ayan o. Ayun na o. Ayun na, 0.6. Nasa 200 plus na tayo. Yan, 0.7. Op, ayun o. O, diba? Pinatay ko na mga kabutingting, o. Tinan mo, 350. Naglaro lang siya sa 7 o 8. Okay na yan mga kabutingting kasi sumobra na nga tayo eh. 0.7 at saka 0.8 kasi ang pressure naman dito kasi sa 134A diyan sa motor na yan, dito sa may naiipon sa filter eh hanggang 280 lang naman yon, hanggang 250. Kaya normal na to mga kabutingting, okay pa tong motor na to, magagamit pa natin. Ayan o. Ayan, tignan nyo, ano bang ano yan. O, tignan nyo, 375 na nga mga kabutingting. Ha? 375 na. O, kaya makakabalan ko na mga kabutingting ha. Ayan o. Ayan na mga kabutingting. Ayan o. Diba? Kondisyon pa to mga kabutingting. Itong motor na to. Kaya susunod naman natin ililig test. Etong condenser. Condenser naman muna tayo. Maglalagay muna tayo ng charging line. Dito tayo maglalagay ng charging line. Kasi dito lalagyan ko ng matabang tubo 1 port kasi lalagyan ko na rin ng filter yan eh. Pero hindi naman natin lalagyan ng filter kasi lalagyan ko na rin ng filter yan eh. Pero hindi naman natin lalagyan ng filter kasi lalagyan ko na rin ng filter yan eh. Pero
Testing lang muna tayo rito mga kabutiting. Duda ako sa charging line eh. Duda ako dyan eh. Ay sa ano, sa condenser. O tapos na tayo sa motor mga kabutiting. Sana may natutunan tayo rito sa pag-leak test ng motor mga kabutiting. At saka pag-quality ha. Ganun lang ha mga kabutiting. Ganun lang ang pag-quality. Okay. O dito naman tayo sa condenser. Lalagyan ko muna ng charging line para malagyan na natin ng nitrogen. Tapusin na natin to mga kabutiting na maging pera na to. Ha? At mga kabutiting, sisimulan na natin dito sa condenser mag-leak test. Unang-una, hinagan natin ano, bakal sa tanso, kailangan gagamit tayo ng flux. A-applyan natin siya ng flux mga kabutiting. Ang flux niya, silver flux. Ha? Silver. Ang silver flux. A-applyan natin yung pagitan niya. Lalagyan nyo muna, ganyan. Ha? Saka natin hihinangan. Hinangan natin yan, hinangan natin to. Dito, tanso sa tanso, wala na. Dito lang ha, pambaka lang to. Nabaka lang ginagamit ha. Baka lang. Teka na ha, sisindihan na natin. No. Tapos, pitch off na lang. Pitch off. Ito mga kabutiting, sasarado natin yung pinakadulo. Kasi dito papasok yung nitrogen, charging line. Yung dulo niya, dito dadaan yung preyon sa loob. Dito lalabas yan. Ang gagawin natin, isasarado natin para hindi makalabas yung nitrogen. Ipipitch na lang natin mga kabutingting. Yung ano. Yan, na-pitch off na natin. Alalamigin lang muna natin kasi medyo ano init pa. Tingnan, lalagyan natin ng nitrogen ha. 220 PSI ang ilalagay natin. Siguro 100, 200. May gumamagan dito no. Agad dito dapat 120. 200 ha, 200. 100. Lalagyan ko na ha. Bukas dito. Nitrogen to, mga kabuting-ting. Tiga. Dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin. Yan. Nalagyan natin siya ng halos 300. 250. Nasa 240 tayo mga kabuting-ting. Ang gagawin natin yan, aantabayan natin yan. Titingnan natin yan kung bumababa yung kinarga natin na nitro. Pag bumaba, sira condenser mga kabuting-ting ha. Lalagyan na lang natin ng condenser sa labas yan. Ayan lang sa muna oh. Ililigtas muna natin mga kabuting-ting. Una iligtas na ito. Ayan ha, wala oh. Wala. Wala oh. Wala. Wala oh. Yan ha, wala ha. Yan. Wala. Oh, pati dito. Magliligtas tayo. Wala oh. Oh, wala ha. Nag-aantabay na lang tayo rito mga kaputing-ting. Ayan ha. 100 at 240 mga kaputing-ting ang targa natin. Titingnan na lang natin mamaya yan ha kung bababa. Okay. Kasaraduhan natin to. Kasaraduhan natin to para sigurado. Yan ha. Hindi pa bumababa mga kaputing-ting. Hindi pa. Napakaswerte na ito pag ano. Hindi pa bumababa. Baka filter lang ang sira na ito ha. Baka filter lang ha.
Wala pa mga kabuting-ting, hindi bumababa. Hindi pa bumaba mga kabuting-ting. Ganon pa rin mga kabuting-ting, hindi pa rin bumaba. Siguro mga 3 oras. 3 oras to, baka 4 na oras bago natin inanin. Huwag natin apurin. Pag may nililigtas tayo rito mga kabuting-ting, ano ba, katulad yan, kalating oras pa lang, hindi pa bumababa. Baka inisip nyo, good yan. Kailangan mga 4 na oras. Kailangan nga, kung maganda, magdamag eh. Pero mga 3 hours lang o 4 hours, sige, babalitaan natin kayo mga kabuting-ting. Mag-wait pa tayo. Ganun ang pagligtas ha, medyo tatagalan natin ha. Huwag tayong magapura kasi mamaya-maya, maliit lang ang butas niya. Bumababa yan, konti-unti. Kaya ang gagawin natin, wait lang muna tayo. Ganun-ganun lang ha, yan ha. Mga kabuting-ting oh. Bumababa ng bagya mga kabuting-ting. Bumababa tayo ng bagya. Kaya antay-tayo ba natin to para bumaba ng konti eh. Bumababa ng konti mukhang may sira. Kaya tabayin ko pa. Antay pa natin para kailangan makita natin kung paano natin gagawin tong rep na to. Mukhang bumababa eh. Mukhang bumababa nga oh. Mukhang sumasakay sa elevator ano. Ayan oh. One hour na mga kabuting-ting. Bumababa talaga mga kabuting-ting. Ang laki na kagad ng ibinaba oh. Magwa 125 na ay magto 225 na. Bumababa talaga mga kabuting-ting. May butas na mga kabuting-ting. Ang gagawin na lang natin dito mga kabuting-ting, lalagyan na lang natin ng condenser yung ganito yung ganito. Ganito lalagyan na lang natin ng ganyan. Ayan. Lalagyan na natin sa likod. Sigurado ang sira nito condenser talaga. Ayan may gitsang oras pa lang, ang laki ng binaba Lalagyan na lang natin ito mga kabuting-ting. May tama condenser mga kabuting-ting. Pero ililigtas pa rin natin yung evaporator mga kabuting-ting para malaman nyo naman kung paano magligtas ng evaporator, kung ilang PSI ang kailangan natin gawin. O kaya yung paghihinang para matuto tayo maghinang. Kung saan ang dulo. Di ba ito ang dulo? Lalagyan natin dito. Dito natin papapasukin ng nitro. Yan. Mamaya-maya lalagyan natin ng charging line yan mga kabuting-ting. Talagang may tama ang Sige mga kabuting-ting, lalagyan na natin. Kumbaga alam na natin ang sira. Sira ang condenser ang sira. Pero magliligtas pa tayo ng evaporator para malaman natin Liligtas naman tayo para sa evaporator naman matapos na tayo rito sa rep. Ngayon mga kabuting-ting, ano yun na natin to? Ano yun na natin to? Yung ililigtas na naman natin yung evaporator. Diba? Ayan, nainangan na natin. Tapos nasaraduan natin to dapat Tapos kakapit na natin to Mga kabuting-ting, ang ilalagay lang natin nitrogen 100 lang mga kabuting-ting, 100 lang. Pero ang standard talaga sa paglagay nito, yung pinakamataas mga kabuting-ting 150. Hindi tayo maglalagay ng 150 mga kabuting-ting kasi baka mamaya siyempre luma na ang evaporator, baka mamaya sa 150 pumutok yan. Kaya ang gagawin lang natin 100 lang. Mababa lang naman ang nasa loob niyan mga 70 lang ang nasa loob niyan. Ang pressure na yan, mga nasa 70, ganyan lang yan mga kabuting-ting. Kaya tataas lang tayo ng bagya ron. Gagawin lang natin mga 100. Huwag natin isagad sa 150. Kasi pag
Baka madisgrasya eh. Ang gawin na lang natin 150 kasi nakakuha naman tayo ng sira. Nakita na natin ang problema talaga niya yung condenser ha. Pero liligtas na lang natin to para sigurado na lang tayo. At saka syempre para malaman na rin natin kung paano mag-leak test ng evaporator. Ha? Kasi diretso na rin tong pasa ng kaalaman sa inyo. Trabaho, diretsong pasa na sa kaalaman nyo. Para madagdagan yung kaalaman natin dito sa pag-repair ng rep. Ha? Ngayon, lalagyan ko na ng nitrogen mga kabutingting. Sandali lang ha. Bali, dito tayo titingin. Ayan. Yan, kukuha tayo rito. Tapos dito, 100 lang mga kabutingting ha. Mga 100 lang. Lalagyan lang natin mga kabutingting. Oh, sumobra. Kasi, ay, kasarado pa pala to. Kasi kailangan nakabukas lagi ito. Ayan ha. Dagdagan mo tayo ng 100. Ayan o. Yan. Bakawa ka ng sabon. Ba sabon? Mo, nawala ka naman. Ayun nyo naman ako tulungan dito. Ito mga kabutingting, okay na to mga kabutingting oh. Hindi siya bumababa. Ibig sabihin niya, pag hindi siya bumababa, walang butas ang evaporator. Kasi kanina pa oh, siguro mga nasa 2 oras na may 3. Kaya ito, good ang evaporator. Kaya ang gagawin na lang natin dito mga kabutingting, aayusin na natin yung body repair niya. Na masimulan na natin itong trabaho na to. O, sige. Gawin na natin to mga kabutingting, yung body repair naman tayo. Lalaipuhin na natin mga kabutingting. Putol na pa eh. Gagawin mo natin dito, itataob muna natin para ma-align doon. Baligtas na yun. Pang-model na ang pang-model na ang tayo eh. Tataob ko lang muna yung mga kabutingting. Sandali lang. Yan mga kabutingting. Yan, lalagyan ko muna na pa mga kabutingting. Napakaganda mga kabutingting oh. Napakaganda. Kada buwan, binibigyan ako ng mga body repair. Napakaganda ng mga tayo, mga kabutingting. Napakaganda. Talagang pang-model, mga kabutingting. Napakaganda, oh. Taob na, oh. Yan ang gagawin natin dito. Lalagyan na lang natin ang paa nang umayos naman yung tayo. Kasi, para si Michael Jackson, eh. Mag-exhibition, eh. Nakayoko, eh. Ha? Yan. Saan natin yan? Body repair. Ito mga kabutingting, nagawa na natin ang paraan yung paa. Nawala na natin yung paa kasi lipot. Lipot. Ayan, okay na oh. Ganda na oh. Oo. Okay na. Mapaksikan ka niya. Masyadong malayo yung hawak. Masyadong malayo. Ito lang ang bitya.
Lalagyan natin flow mga kabuting-ting ha. Lalagyan natin ang flow. Ay, higop mo. Oo. Siguro tama na yung ganyang karami. O kaya kahit hindi maubos, pwede ha. Mahihigop natin to mga kabuting-ting. Maubos na mga kabuting-ting. Pagkatapos pa maubos siya mga kabuting-ting, okay, takpan pa rin natin niya kasi itong ginagawa natin mga kabuting-ting, self vacuum. Ito kasi higop, higop to, yung pinakamaliit na tubo, yung capillary. Dito labas, ihigop dito, ihigupin ang suction line, nakasarado naman ang charging line, nakasarado. Walang mahihigop na dyan, dito nakasarado. Ihigupin niya lahat yon. Yung nandun sa loob ng evaporator na yan, ihigupin dito. Ihigupin ang suction line. Ito kasi ang dulo ng evaporator, nakasarado, plus sasaraduhan din natin tong bugahan. Ito kasi bubuga yan, ha? Siguro, kailangan matansya natin talagang walang hangin, no? Wala nang hangin sa loob. Siguro, mga 5 minutes, gano'n. Pwede na siguro gano'n, mga kabuting-ting. Siguro, mga 5 minutes lang nakatangan dito. Kailangan, sasaraduhan mo to. Baka mamaya kasi, parang naiipon yung hangin kung may butas sa loob yung evaporator. Pero, pag ginanyan mo, wala talagang lumalabas. Ang ibig sabihin, wala nang naihigop kasi wala nang butas. Pero pag nakasarado to, tapos nakasarado naman din to, tapos merong pag ganyan mo, may naiipon na hangin sa loob, mga ganon-ganon, ibig sabihin, may nahihigop ng hangin, may dinadaanan papasok. Katulad nito, wala Ibig sabihin, walang hangin na pumapasok kasi walang madaanan dahil wala namang butas kasi na-leak test naman natin eh. Sa vacuum pa lang, malalaman natin kung may butas na ang evaporator. Kasi pag sarado yan, tapos dito, wala namang mga butas dyan, tapos may pumapasok na hangin, may butas ang evaporator. Pero dito sa ganito pa lang, wala na Good na to mga kabuting-ting. Sinasel vacuum ko na lang. Ganito ang self vacuum. Wala to mga kabuting-ting. Ihinangan ko na mga kabuting-ting. 2 seconds lang. Kabuting-ting, nalagay na natin yung 134A na tank sa charging manifold natin. Tapos ito, ang gagawin natin muna mga kabuting-ting, pag magkakarga na tayo, kailangan nakabukas na yung tanke. Naka-ready na yan mga kabuting-ting, naka-ready na yan. Pag binuksan natin yan, lalabas na rito. Ang gagawin natin mga kabuting-ting, medyo pakakawalan natin ng konti mga kabuting-ting para yung hangin na pumasok doon sa loob ng hose, mailabas katulad yan, Ayan okay Tapos saka natin ilalagay rito ngayon yung charging line. Okay na, nakakabit na mga kabuting-ting. Yung hose, ihigop yon, ihigop. Umihigop yon, umihigop yung motor. Pero wala pang hindi nakasindi yan Hindi nakasindi yung hindi na umaandar yan, hindi umaandar. Pero humihigop, Ang ibig sabihin niyan, pag yan humigop, pag humigop yan, nang wala pang hindi umaandar ang motor, ibig sabihin, wala talaga siyang butas. Ayan hinigop niya. Kumbaga kasi, ang motor kasi, pag yan bisinel vacuum mo, pag binuksan mo yung charging line, ginanong-ganon mo ng daliri, humihigop-higop yon kasi yung motor, sa sobrang higop niya, nakapitch siyang ganon. Kaya, yung gauge, pag nilagay mo dyan, yung sa gauge, papunta rito, hihigop yon. Yun ang senyales na wala talagang butas ang evaporator. Senyales din yan. Halimbawa, kanina di ba nakaganon yan? Pag ginaya mo yan, kinabit mo na yung sa hose, yung sa gauge, ihigop yon, gaganon yan. Humigop, kasi sinel vacuum natin ganun talaga yon, ihigop yon. Pag hindi gumano ng gauge mo, pag hindi gumigop, ibig sabihin nun, may butas pa yung evaporator o yung mga hinang mo, baka may butas. Kaya ang gagawin mo, checkin mo uli yun. Checkin mo uli.
Baka mamaya may butas ka pa talaga. Pero yung pag ganyan ng senyales, nilagay mo na yung hose lang dito. Hindi pa umaandar ang motor ha. Humigop pang ganyan, hinigop niya yung gauge niya, hinigop niya yung pointer niya. Ibig sabihin niya, ang good na. Pwede na natin kargahan talaga itong rep na to. Maglalagay muna tayo ng mga 30 PSI para sa leak test natin. Magpapabula tayo. Yan. Kasi madadagdagan na yan eh. Pumapasok na yan eh. Dagdagan natin pa. Dagdagan natin. Kailangan hanggang mga 10 man lang muna. Konti-konti lang eh. Yan. Yan. Lalagyan na natin siya ng pabula. Ayan. Pag may ganyan na, nakaipon na tayo ng hangin, hindi pa umandar yung mga kabuting-tingan, naglagay pa lang tayo. Tsaka natin lalagyan ng bula, no? Pabula. Yung mga... Yung bang nanditong pin sa loob, tinanggal mo na? Nilagay ko na, binalik ko na. Binalik ko na, hindi pwedeng magkarga tayo ng walang pin. Kasi pag, in case na may problema, pag binuksan natin dyan, may ipon pa rin yung hangin. Hindi siya lalabas. May pin siya. Oo, kailan may pin na yun. Kasi yung una, yung ininang natin, tinanggal natin. Ngayon, binalik ko na. Hindi ko na pakita sa video. Pero kailan balikan natin ha. Kapag yan tinanggal natin yung hose, wala, hindi sisingaw. May pin na eh. May bar na eh. Okay. Pero kasi kung wala yun, pagtanggal pa natin yan, nako, singawan yan. Hindi na tayo makaka-troubleshoot pag gano'n. Lahat ng inang mga kabuting-ting, sure natin na talagang walang singaw ha? Kasi sayang ang materyales. Sayang ang ano natin, ha? Kailangan lagyan natin yan, no? Walang singaw ha? Wala, oh. Wala. Kailangan ganyan, laging wala, ha? Ang hindi lang pwedeng wala, yung walang kita, ha? Ha? Yung walang singaw, pwede yan. Yan ang kailangan natin. Yung walang kita, hindi pwede, ha? Matatapos na to mga kabuting-ting, magiging pera na to. Ayan na, wala oh. Wala. Pati yung mga hose natin mga kabuting-ting, kailangan lalagyan din natin yan. Kasi pag may butas yan, pag may singaw dyan, may ihigop ng hangin yun. Ako, masisira to. Mababarangay tayo na ito mga kabuting-ting. Pag nag-overload yan. May singaw, anong mangyayari doon sa bula? Eh, lolobo. Magkakaroon ng bula talaga. Lolobo yun. Pag lumobo yun, yun na. Tanggal uli ang pre yun. Hinahangan mo ulit. Ginagamit mo pang pabula? Joy? Joy, maganda yan, Joy. Kailangan Joy. Ha? Ayan, dadagdagan pa natin para tumaas yung pressure lalo sa loob para alaman natin, ha? Okay. Yan, patay natin ulit. Pabula na naman. Yan, wala na talaga mga kabuting-ting. Ready na natin tong isaksak para ano, makita natin lalamig, no? Sa unang pag-andar ng motor, iinit to, kakapain nyo mga kabuting-ting, kailan uminit to, ha? Iinit. Hindi naman sobrang init na mapapasok kayo, ha? Basta yan, nag-iinit. Tapos sa loob, yung maliit na tubo, yung ano yan, yung dadaanan nito, dito kasi papasok yan eh, oh. Papasok sa capillary, magre-reduce yung evaporator dito, lalamig yung pinakadulo ng suction line. Ha? Yung yung tubo na yan, yung una na ito, yung papasukan na itong malaking tubo, yun ang malamig. Ha? Okay, sige mga kabuting-ting, sasaksak ko na mga kabuting-ting. Ayan mga kabuting-ting, umandar na ang compressor. Ayan, umandar na ha. Yan, bababa yung mga kabuting-ting. Ayan mga kabuting-ting, sure lang na talaga natin yung proseso ng paggawa ng refrigerator para hindi tayo nasisiraan ng compressor, no? Yan, ano na, papitik-pitik lang mga kabuting-ting kasi ano eh, mahirap yung binibigla, nabubulunan yung compressor, tumataas ang amperahe. Okay ha mga kabuting-ting, sige, antabayan na lang natin ang pagkakarga rito. Medyo matagal to, kaya tayo pa natin, babalitaan ko kayo. Ganyan, gayahin nyo lang yan mga kabuting-ting. Yung proseso natin ng ano, sana makapag-repair din kayo ng rep. Talagang practice lang na ito mga kabuting-ting, practice lang tayo ng practice. Hanggang hindi tayo natututo, practice tayo ng practice, makukuha din natin yan. Sige, papalamigin ko lang muna to. Ito mga kabuting-ting, titingnan natin kung lumalamig na dito. Wow, malamig na. Lumalamig na dito mga kabuting-ting, oh. Ang ganda, oh, malamig, oh, madulas, oh. Madulas na mga kabuting-ting, oh.
Yelo na yan, oh. Ayan, ha. Alamig yan, ha. Kaya mga kabuting-ting, antay-antay na lang natin to hanggang sa lumamig. Ha? Ano, mga kabuting-ting, okay na, oh. Napakalamig na mga kabuting-ting. Napakalamig na. Yelo-yelo na mga kabuting-ting, oh. Yan. Yan mga kabuting-ting. Okay na ito mga kabuting-ting. Ito, pinix ko na rin mga kabuting-ting. Hindi ko na pinakita sa inyo para mag-pitch. Ganyan na lang, ano. Kaya ito mga kabuting-ting, okay na to. Ang gagawin na lang natin dito, i-deliver na lang natin sa may-ari ito mga kabuting-ting. No? Ayan ito mga kabuting-ting, ha. 0.7, di ba? 0.77, di ba mga kabuting-ting? Tinan mo, ha. Ang amperahe niya mababa na siya, oh. Kasi habang lumalamig sa loob, bumababa yan. Naglalaro na lang yan ng 5 or 6. Ganyan. 6, 5, ganon. 5, 6, o kaya, yan, 4 pa nga, oh. 4 pa nga, oh. O, T3 pa nga, eh. Kasi habang lumalamig yan, mga kabuting-ting, umaano yan, bumababa yan. Kasi, bumababa ang pressure sa loob yan. Ha? Ito, mga kabuting-ting, okay na to. Sana mga kabuting-ting may natutunan kayo rito, may nakuha kayong kaalaman sa pagre-repair ng rep. Hayaan nyo, sige, hindi pa naman to tapos, eh. Gagawa pa tayo ng refrigerator, ituturo pa natin sa inyo. Ano pa lang to, isa pa lang to, sa susunod na i-reviewin pa natin to. Para sa susunod, actual lang gagawin naman natin yung mga pan double door naman. Ako, mahirap yun, double door, ano. Pero yung mga kabuting-ting, okay na yun, no? Aso-aso na, oh. Ayan lang mga kabuting-ting, ha. Salamat kabuting-ting, pinanood nyo itong video ko. Thank you.